Okay, game na mga dre. So, ano tayo ngayon? Method sa props, yung magiging topic natin. So, dito mismo sa video na to, pag-aaralan natin ngayon kung paano natin gagawin na props yung current na method na ginawa natin sa loob mismo ng component natin or yung current na functionality na ginawa natin sa loob ng parent component natin. Okay, so yun nga na mga dre before tayo mag-start. So, ayun, may susubukan tayong extension dito sa Visual Studio Code which is yung React.js code snippet. So, tingnan natin kung ano po pwede magawa nito para mas mabilis tayo makapag-develop. Basahin na natin ng konti yung documentation. CC. Ay, CC ba? Tama. Kasi ito medyo wala akong idea dito mga dre. Ngayon ko pa lang siya susubukan on my end. Kasi buong buhay ko ang naranasan ko lang sa buong pagde-develop ko ng React.js is technically nagmamanual pa ako. Yan, try natin. Sige. So, sample component tayo. Then sample parent yan. RCC. Yan, okay. So, malaking tulong nga pala to. So, na-setup na natin yung kailangan natin kagad dito sa parent component natin. So, try natin sa functional components. Isa natin to kasi meron na tayo nito eh. Sample child. So, RC T. Hindi, Redux eh. Class component. RCTE. Hindi. Okay. Ang galing. Sorry na mga lang ako ha. Ulitin natin. RC. Ano para sa ano? Function components. Yan. Sample child. Sige. Game na tayo. Okay, so currently mga dre, itong ginawa natin ngayon is nag-setup na tayo na kagad ng mabilisang paggawa ng components natin. So, familiar naman na tayo sa class tsaka sa functional component. So, itong dalawang to, meron tong magiging gamit mamaya dito sa current development natin sa loob ng project natin. So, kung nung nakaraan, nung last na discussion natin is na-discuss natin doon sa pinaka last video natin is yung more on event handling at saka yung binding ng event handlers. Dito naman, ngayon, pag-aaralan naman natin ngayon kung paano tayo magse-set up ng method na as a value ng props. Or ilalagay natin yung method or yung functionality na yun as a property para maipasa dun sa child component. So, ito, medyo may familiarities na ng konti itong topic na to which is basically based dun sa naging last topic natin ngayon. Pwede nyo kuha na ng references ng konti itong magiging topic natin which is props management or yung props na kung tawagin natin. So, meron tong halo na ganun, kaya although yung iba siguro sa mga nakasubaybay ng last video natin is totally magkakaroon na ng idea on how we did get or how we can use the props management dun mismo sa i-create natin na method. Sige ngayon, so try natin. So always, kagaya ng sinabi ko last time, pagka magse-setup tayo ng state, kailangan natin mag-initialize ng constructor sa loob ng class component natin. Para ma-manage natin yung props. Tapos laging may super yan. Props sa left. Ito, wala nang shortcut to. Tapos is that state. Okay, so bakit ka pa nga pala natin ini-initialize to sa class component? Well, basically, mas effective kasi talagang gamitin halos yung class component as a main frame or yung gawing pinaka-parent yung itong gantong klase ng component na to. Yun kasi kadalasan ang ginagawa ng iba kapag once na nagsiset up sila ng React project nila, they are also recommending to use a class component as a parent
parent or main layout ng mismong project nila than to a functional components. Yung iba naman halos nagko-functional components din naman, pero pina-usual place, lahat wala na sila nakasetup na class components. Lahat na yon naka-functional components talaga right at the same time na dine-develop nila yung buong app. So ganun lang yung structure. Kapag functional components lahat, yung gagawin mo na React pinaka mainframe ng React component mo or yung pinaka main layout nung mismo or pinaka parent mismo nung sa React project mo, pag functional components dapat lahat ng functional components na lang din. Mas recommended ko yon. Based lang to dun sa opinion ko tsaka sa experience ko. Pero kapag nagka-class component ka, either kung class component din ang gagawin mo or functional component. So depende yan sa'yo. Ikaw mismo bilang developer, may kalayaan ka na mag-develop ng sarili mong structure, ng sarili mong framework sa loob mismo ng project mo. Ako, hindi ako makakapag-design yan kasi hindi ikaw ako. At the same time, ikaw yung may will na mag-decide kung paano mo gagawin yung implementation sa loob mismo ng project mo. Okay, so balik tayo sa state. So, sample natin is name. O di kaya parent na lang siguro. Tapos, parent. Okay. So, nakapag-setup tayo ng state and also may value na yung state property natin. Ngayon, ang susunod natin gagawin is mag-setup tayo ng method. So, ang gagawin natin is method or functionality. Kaya tayo mag-setup ng greet parent. Or pwede namang hello parent na lang. Sanay kasi ako ng ganito handle hello parent. Ito teka lang. Ito hindi ko pa siguro to na i-discuss. Pero usually yung iba, minali siya man na dito sa na to method na to or sa way na to ng pag-setup ng pag-a-assign ng specific na variable or state sa loob mismo ng text or kumbaga variable assigning or variable displacement. So, ganito gagawin natin. Sample lang naman to hello. So, nag-setup tayo ng parang single quotation dito mismo. So, sa tabi siya ng 1 sa taas. Tapos, meron tayong sinetup na hello. So, paano nga ba talaga tayo dapat magko-concatenate? So, yung concatenation kasi, kung sa iba is gumagawa tayo ng sample, ganito. Tapos, ganyan. Ayan. Ganyan, lalo-lalo na sa PHP. Pero dito, medyo malaki ang pagkakaiba. Bakit? Mas pinasimple dito. So, paano nga ba? $sign, open and close, curly braces, tapos, this, state, tapos yung parent name. So, yun yung tatawagin natin ngayon. So, usually, ang gagawin natin ngayon is kunin natin ngayon yung sample child component. Sample, hindi, mali. Sample. Mali. Sample. Child. Yan. So, sample child component. So, basically, natawag na natin yan. Ang gagawin natin ngayon, before natin siya tawagin, is magsiset-up tayo ng binding is that handle hello parent is equals to this. Katulad na nung ginawa natin last time, kasi class components to that bind. Tapos open and close parenthesis equals to this. So, yun. So, okay na tayo dyan. Ngayon,
tatawagin na natin yun yung sample child. So, ito yung current na gagawin natin sa sample child component natin. Yan. Tapos, lalagay na tayo ngayon ng attributes. So, try natin ang hello parent handler. Is equals to open and close parenthesis ha. So, to the point na ginagawa na natin yung hello parent handler. Ngayon, anong next na natin gagawin? So, katulad nung sinabi ko kanina, ang gagawin natin ngayon is gagawin na natin yung tinatawag nating method as a props. So, kumbaga, ang gagawin natin, meron tayong method na sinetap or meron tayong function na sinetap sa loob mismo ng class components natin. Tapos, itong actual na method or yung function na to is ipapasa natin doon mismo sa child component. So, katulad yan, nakasetup na natin yung bind. Tapos, meron na tayong nagawa na handler or method. So, ipapasok na natin siya dito sa attribute. Or, dun mismo sa props. Okay. So, this, that, handle, hello parent. So, yan. So, kung napapansin nyo, ginawa lang natin yung katulad nung dati, nung nag-setup tayo ng props sa specific na child component, so katulad nito, meron tayong hello parent handler, which is ito yung ginawa natin na attribute. Tapos, bigyan natin siya ng equivalent value na with the open and close curly brace format. Tapos, tinawag natin yung current na functionality o yung current na method na ginawa natin sa loob mismo ng class components na to, which is yung hello parent or yung handle hello parent, which is yun, katulad pa rin naman ng typical na pagtawag natin dito sa loob ng component dito sa class component natin or sa parent component natin, ginawa pa rin natin yung same. Ngayon, paano natin ngayon ita-transfer yung mismong props na to? So, simple lang. Punta na tayo dun sa my child component. So, ito na yun ngayon. Dito na ngayon papasok yung mag-create tayo ng button. Tapos lagyan natin hit me. Sorry sa hit me Yan. Tapos, ang gagawin natin ngayon, tatawagin natin yung on-click event handler natin. So, same. Props. Di pa natin na-declare yung props. CC. Props muna tayo. May props. Tawag yung sample nyo. Tama ba? Check na natin. So, tama, no? Parent. Hello, parent handler. Ano naman natin to? So, tama ba? Parang siya nangyayari. Ayun, sige. Props that parent handler. So, let's try. Wala na. Ay, kaso may di pala tayo nagagawa, no? So, yun. Punta tayo sa app.js. Tapos, i-comment natin to. Yan. Saka tayo ngayon mag-import ngayon itong bago. So,
sample parent. Tapos, tatawagin din natin yung component na sample parent. All parent. Yan. So, pala. Hindi pa pala natin nararan. So, cd space sample project. npm start. Okay, so let's see kung gagana. So, nakapag-declare na tayo ng props, nakapag-setup na tayo ng on-click event handler, tapos tinawag din natin yung hello parent handler natin from props na nanggaling dito mismo sa parent. So, same thing nung katulad nung ginawa natin dun sa props management. Ganon din yung ginawa natin. So, ngayon, titingnan natin ngayon kung gagana siya at yun din ba yung mag-show sa actual na page natin. So, transfer muna natin to from other hiwalay dun sa compiler. Okay. So, yun. Medyo hindi nagpakita yung boto natin. So, bakit yan? Spec element nga natin. Medyo confusing to. Bakit hindi nagpakita yung all parent? Okay. So, tab tayo. So, meron tayong sample parent, sample child. At iba sa console natin. Sample 1, sample parent is using incorrect casing. Okay. 986.c. So, ang weird lang. Kasi tinawag natin siya dito. Sample child, sample parent. Bakit ganun? Display as if parent handler. Try natin maglagay ng that. Wala man. Hit nito update sample parent. Same thing pa rin naman siya. Bakit gano'n? Hindi nga lang siya nagpapakita. So, confusing to Okay. So, sample hello parent handler. Ganun pa rin, So, confusing siya. Pero bakit? Ano ang error niya na hindi ko matrace? Okay. Ang sabi, sample parent is using incorrect casing.
Okay, teka lang. Balikan natin dito sa app.js. Tama na naman. Bakit hindi ka nagpapakita? I think kailangan ko i-restart yung app ko. Tingnan ko muna. Okay, so maganda nire-record natin to para at least malaman natin kung ano pa ang possibility. Okay, sample child. Oh, may mga nakikita ako. Start. Try natin. Tapos, check natin dito sa part na to. Sige lang. Kung medyo magiging mahaba yung discussions natin eh. Okay, mukhang wala talaga. Ano yung naging problema niya? Okay, gets. Punta tayo dun dito sa ano. Kasi RCT pa. Wagan na recognize yun. Ulit ako ng video. Tapos, punta tayo sa app.js. Sample parent. Okay, so may error tayo ngayon. Isa pa. Sample child. Saan to? Sample parent. Nakman. Ay, nako. Yan. So, hit me. So, currently, lumabas na yung hit me na button. Try natin. Ayan. So, lumabas na yung actual na result na gusto nating makita ngayon, which is technically speaking, gumawa tayo ng isang method sa loob mismo ng parent component natin, which is ang gusto nating mangyari na result is maglalabas dapat siya ng alert dialog na merong hello, tapos ilalabas niyo yung current value ng state property natin, which is yung parent. So, ang ginawa natin ngayon is nag-declare tayo ng isang attribute for props na mag-handle over nitong method na to, na siyang magdi-deliver doon mismo sa sample.child.js na component. So, apparently speaking, katulad ng ginawa natin last time, nag-declare tayo ng attribute, meron tayong sinetup na equivalent, and also hindi siya naka-string. But this time, nakagawa tayo ng isang method as props. So, ganito yan.
gumawa tayo ng bindings, gumawa tayo ng method or functionality, tapos gumawa tayo ng bindings dito sa loob ng constructor. Saka natin siya tinawag dito sa loob ng hello parent handler. Tapos this dot handle hello parent. Tapos yung current na props na yon, which is yung hello parent handler, is dineliver natin dito mismo sa sample child.js, which is ito yung current na child component na in-indicate natin sa sample component. Sa sample, dito mismo sa sample parent. So, same thing nung ginawa natin nung tumatawag tayo ng props. Ang una natin laging tatawagin is itong hello parent handler na to. Which is basically, kinapy-paste ko na nga lang kanina kasi hindi siya ma-recognize dito. And yon. So, dito mismo, tinawag na natin yung current na props natin. Saka ang nangyari, pagdating dito sa loob ng browser, saka ngayon nagpakita itong button. Although nagkaroon pa tayo na napakahabang aberya, in-identify pa natin. Although, eto add ko lang itong mga Dre. So, medyo nagkakaroon din tayo ng conflict din sa sa pag-create ng component So, kapag gumamit pala kayo ng RCC or kahit na kind ng React code snippets, make sure nyo lang guys na lahat ng component name ninyo, it will going to start as a capital letter. So, atulad nito, teka lang. Asa na ba yung error natin kanina? Wala na. Sayang, dapat pinarita ko lang muna. Kasi usually, kapag ginawa kasi natin yung camel case, although nagkakaroon kasi siya ng technical error, which is basically yung current component na ginagawa kasi natin dito is hindi siya totally nababasa ng ibang component kapag once na i-import natin. Katulad nito kanina. In-import natin kanina yung sample parent dito na naka-camel case. Same din nung pagkaka-declarate natin dun sa parent. Tapos ang nangyayari, nagtataka tayo ngayon bakit walang resultang lumalabas sa loob mismo nung app.js, which is basically dapat magre-reflect na nga agad yan dito sa browser. Katulad nito, dapat may button na yan. Ayun. So, dapat ang mangyayari talaga, although itong part na to, ganun dapat ang magiging result natin. So, yun, ganun dapat yung magiging result natin. So, as we expected na ganun yung nangyari, nagkaroon tayo ng technical issue. Well, ako humingi ako ng dispensa, pero at least, kahit paano, na-content natin kung paano natin isa-solve, di ba? Hindi naman tayo gaano perfecto dito na developer na nagtuturo kagad tayo ng sobrang tama o sobrang linis na code. We also actually we used to have mistakes while we were doing some kind of a teaching rather dito sa loob mismo ng video natin to. So at least pinapatunayan ko lang din naman sa inyo na hindi ako perfecto. So dito mismo sa loob nung mismong app.js, tinawag natin yung sample parent. So wala na tayong pinasok na props dito. Bakit? Yung interaction nandito na sa parent papunta dito sa mismong child. So yung current na method dito na natin pinapass out, papunta dito mismo sa child. And also, tinatawag na lang mismo ng child yung current na props na current na props na pinapasa nung parent component, which is yun nga, yung pinaka-method na ginawa natin dito sa loob ng component natin. So, yun nga, ganun na naman siya kasimple. Wala naman na kasing ibang way kung tutuusin na po pwede natin paggamitan nito. Although, pwede nyo rin naman siyang itry upon the functional components. Alam ko meron ding way. Alam ko same lang din Pwede nyo siyang i-apply. Kasi although yung bindings, it looks like kind of a same way lang din naman dun sa loob ng props. Sa loob ng functional components. Especially, naka-hooks. Which is, technically, pwede nyo siyang gawin. Paulit-ulit. Either sa functional or sa class. So, mas madali nyo siyang magigets mga dre. Para at least kahit paano, kaya try nyo lang laruin ganun. Depende sa inyo. Kung paano nyo siya i-simulate, kung paano nyo siya i-construct, paano nyo siya i-execute. So, ganun lang din naman halos iikot lang natin. So, yun. So, I hope na meron kayo natutunan ngayon ulit sa video natin ito. And, guess what? So, hindi ko alam kung napahaba yung video natin kasi nagkamali pa nga tayo. Pero, yun nga. So, let's keep on proceeding on our new topics for tomorrow. And also, have a good night to all of you everyone. Kahit na midnight na tayo gumagawa palagi ng video and content for our React project always. So,
Good night to all of you, everyone. Keep safe. Enjoy your night. And have a good evening. So, yun nga. Salamat.